Kilalanin si Gojo, isang high school freshman na may pambihirang hilig sa paggawa ng Hina dolls. Bata pa lang siya, nasilayan niya ang mga likhang sining ng kanyang lolo, siya'y labis na humanga at nagpasyang lumikha ng mga pinakamahusay na manika. Subalit, ang malungkot na realidad ay hindi lahat ay pahahalagahan ang iyong sining at makakahanap ng depekto dito, gaano man kahusay ang iyong paggawa. Sa kaso ni Gojo, ang unang pagpuna sa kanyang hilig ay nanggaling mula sa kanyang malapit na kaibigan na kanyang pinagbahaginan ng kanyang pagmamahal sa paggawa ng mga manika. Ang kaibigang babae ay hindi ito nagustuhan at nagpahayag na kakaiba at hindi karaniwan para sa isang lalaki ang magkaroon ng ganitong uri ng libangan. Binatikos ng babae ang gawa ni Gojo at iniwan siya. Simula noon, hindi na sila muling nag-usap. Para sa karamihan sa atin, ito ay isang sandaling lilipas lang. Ngunit para kay Gojo, ito ay masakit, labis siyang nasaktan nang marinig ito mula sa kanyang kaibigan. Mula noon, hindi na niya muling ibinahagi ang kanyang interes sa sinuman at mas piniling mag-isa na lamang, nagtatrabaho sa kanyang hilig. Matapos mamatay ang mga magulang ni Gojo sa isang aksidente sa sasakyan, siya ay nasa pangangalaga na ng kanyang lolo. Ang lolo ni Gojo ay may tindahan kung saan siya nagbebenta ng mga Hina dolls na kanyang ginagawa. Hindi ito trabahong malaki ang kita, ngunit mahal niya ito at sapat na upang buhayin silang dalawa. Laging nag-aalala ang lolo ni Gojo tuwing nakikita niyang gumagawa si Gojo ng mga Hina dolls at pinipilit siyang lumabas kasama ang mga kaibigan. Si Gojo ay isang mabait at mahinahong bata, hindi siya nagsisinungaling, ngunit para hindi mag-alala ang kanyang lolo, sinabi niyang marami siyang kaibigan. Ngunit hindi niya sila makasama dahil abala ang mga ito sa kanilang mga club activities. Kahit nakasinungalingan ito, nabawasan nito ang pag-aalala ng lolo niya. Sa ganitong paraan, nabuhay si Gojo sa parehong routine kung saan araw-araw siyang gumagawa ng Hina dolls. Hanggang isang araw, isang babae na may kulay blonding buhok ang biglang lumapit sa kanya. Ang pangalan niya ay Marin, at siya ang pinakasikat at pinakamagandang babae sa buong paaralan. Matapos tumayo, humingi siya ng paumanhin sakaling nasaktan niya si Gojo. Gayunpaman, isang hindi pangkaraniwang mantsa sa braso ni Gojo ang nakakuha ng pansin ni Marin. Naging mausisa siya at nagtanong tungkol dito, ngunit, mabilis na inalis ni Gojo ang kanyang braso at sinabing huwag itong pansinin. Ito ay isang mantsa ng tinta na nakuha ni Gojo kaninang umaga habang gumagawa ng mga manika. Dahil sa kanyang nakaraang karanasan, ayaw niyang madama ni Marin na siya'y nakakatakot. Matapos umalis si Marin, tiningnan siya ni Gojo at hinangaan ang kanyang personalidad. Sikat si Marin hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil din sa kanyang masayahing personalidad. Mahilig siyang makipagkaibigan at bukas na nag-uusap tungkol sa kanyang interes sa anime at manga. Kilala si Marin sa pagtanggi sa mga lalaki na pinagtatawanan ang kanyang mga interes. Hindi si Marin ang tipong babae na may in love sa isang lalaki dahil lang gwapo ito. Higit sa lahat, mas gusto niya ang isang lalaki na magmamahal sa kanya at igagalang ang kanyang interes. Dahil sa lahat ng ito, hinahangaan ni Gojo si Marin. Matapos ang klase, ilang estudyante ang humiling kay Gojo na gawin ang kanilang trabaho dahil kailangan nilang pumunta sa kanilang part-time na trabaho. Hindi tumutol si Gojo at ginawa na lang ang trabaho. Hindi nagtagal, pumasok si Marin sa silid at sinimulang linisin ang silid-aralan. Ngayon dapat siya at ang isa pang estudyante ang maglilinis, ngunit nang makita si Gojo, sinabi niya na sinasamantala nila ang kanyang kabaitan. Alam ito ni Gojo ngunit ayaw niyang tumanggi sa kahilingan ng iba. Nagalit si Marin, hindi matiis ni Marin na makita ang isang taong gumagawa ng bagay na hindi nila gusto. Hinihikayat niya si Gojo na ipaglaban ang kanyang sarili dahil walang ibang gagawa nito para sa kanya. Isang linggo ang lumipas mula noong huling pag-uusap ni Gojo at Marin ngunit patuloy pa rin niyang iniisip ang mga salita ni Marin na maging bukas tungkol sa mga bagay na gusto o ayaw mo. Habang nagtatahi, bigla ang nasira ang makina, pinadala ito ng lolo niya para ipaayos, ngunit ilang araw ito bago maibalik. Kaya naman, sa mga sandaling walang klase, ginagamit ni Gojo ang makina sa silid ng club sa paaralan. Hindi tulad ng sa kanilang bahay, mas moderno ito at dahil sa smooth na takbo, namangha si Gojo sa resulta. Biglang pumasok si Marin sa silid, nagpanik si Gojo at aksidenteng nahulog ang manika. Ngunit bago ito tumama sa sahig, mabilis niya itong nasalo. Masaya siyang makitang hindi nasira ang manika, ngunit bigla niyang na-realize ang sitwasyon na kanyang kinasasadlakan. Nagpanik si Gojo at sinubukang ipaliwanag na hindi ito ang iniisip niya. Ngunit,
Namangha lamang si Marin na marunong magtahi si Gojo. Tiningnan niya ang manika at pinuri kung gaano ito kaganda. Hindi maipaliwanag ni Gojo ang kanyang kasiyahan sa narinig. Ito ang unang beses na nakakita siya ng kapwa niya kabataan na tunay na humanga sa kagandahan ng Hina dolls. Biglang nagpalit ng damit si Marin sa isang outfit na kanyang ginagawa. Ipinakita niya kay Gojo ang larawan na kanyang sinubukang kopyahin. At nang makita ito, lumabas ang panloob na artist ni Gojo. Sinimulan niyang sermonan si Marin dahil kulang sa detalye ang kanyang outfit at malayo sa hitsura ng salarawan. Ngunit, agad na na-realize ni Gojo na masyadong mabigat ang kanyang mga salita at ito'y nagpaiyak kay Marin. Lumuhad si Gojo at humingi ng tawad, gayunpaman, maayos lang si Marin at hindi siya galit sa kanya. Ipinaliwanag ni Marin na talagang interesado siya sa anime at manga. Dahil dito, gusto niyang maging isang cosplayer, ngunit dahil hindi siya marunong magtahi, hiniling niya kay Gojo na tulungan siya sa pag-abot ng kanyang pangarap na maging ang taong hinahangaan niya. Sa buong buhay ni Gojo, wala pang nakapuri sa kanyang gawa. Dahil dito, pakiramdam niya ay may utang na loob siya at nangako na gagawin ang lahat ng makakaya. Tuwang-tuwa si Marin at nagsimulang sumayaw sa gala. Para tulungan si Gojo sa paggawa ng mga costume, iniabot ni Marin sa kanya ang isang guide. Dahil papalapit na ang katapusan ng linggo, nangako si Gojo na magsisimula siya pagkatapos nito. Medyo nalungkot si Marin ngunit pumayag. Kinabukasan, Sabado. May nag-doorbell at pinuntahan ito ni Gojo na iniisip na ito ay isang customer para sa kanilang tindahan. Subalit, si Marin pala ito na dumating para sa costume. Hindi na siya makapaghintay hanggang Lunes, kaya hinanap niya ang address ng tindahan ni Gojo at pumunta. Walang pag-aalinlangan, pumasok si Marin sa bahay at nagtungo sa kwarto ni Gojo. Habang siya'y nagmamasid, nagulat si Gojo nang may babae na pumunta sa kanyang bahay. At lalo siyang natakot nang habarin ni Marin ang kanyang damit para sukatin siya ni Gojo. Sa kung paanong paraan, nakalikom si Gojo ng lakas ng loob at nagsimulang kumuha ng sukat. Isa-isa niyang isinulat ang mga sukat sa kanyang notebook. Ngunit, nang dumating na sa pagsukat ng kokomelo ni Marin, nagpanik si Gojo at hiniling dito na siya na lang ang gumawa nito. Ipinaliwanag ni Marin ang hirap ng pagsukat sa sarili, dahil laging magkakaiba ang kanyang nakukuhang resulta. Wala nang ibang pagpipilian, lumapit si Gojo kay Marin. Habang nanginginig, huminga ng malalim si Gojo at sa wakas ay kinuha ang mga sukat. Tapos na siya sa pagsukat ngunit ang kapalit ay ang kanyang katinoan. Bago umalis, iniabot ni Marin ang DVD ng anime para tulungan si Gojo sa paggawa ng outfit. Labis na natuwa si Gojo, buong dedikasyon niyang pinag-aralan ang anime. Sa gabi, maraming kakaibang ingay ang nagmumula sa kwarto ni Gojo. Kaya't pumunta ang lolo niya upang tingnan ito. Nang buksan niya ang pinto, siya'y nagulat na makita ang kanyang apo na nanonood ng adult anime na may labis na dedikasyon na binati lamang siya ng casual at ipinagpatuloy ang panonood ng walang pakialam. Napagtanto ng lolo na si Gojo ay nasa edad na upang maranasan ang mga bagay na iyon, kaya nagpasya siyang hindi ito gambling at umalis na lamang. Kinabukasan, nagising si Gojo matapos managinip na si Marin ay nangaakit. Ang lahat ng mga episode na kanyang napanood ay gumawa ng epekto at dahil dito, nakaramdam siya ng pagkakasala. Sa paaralan, nahihirapan siyang magtama ng tingin kay Marin at nagbibigay lamang ng isang salitang tugon. Matapos umalis si Marin kasama ang kanyang mga kaibigan, nagsimulang magtsismisan ang ilang babae na kasuklam-suklam kung magiging magkasintahan sina Marin at Gojo. Narinig ito ni Gojo at naintindihan niya ang kanilang sinasabi. Pagkatapos nito, tuwing susubukan ni Marin na makipag-usap, ini-ignore siya ni Gojo at tumatakbo palayo. Malungkot si Marin dahil hindi niya alam ang dahilan kung bakit siya iniiwasan ni Gojo. Matapos ang klase, sinubukan ulit ni Marin na ayain si Gojo lumabas. Ngunit, tumanggi si Gojo at tumakbo palayo, upang matiyak na hindi niya makasalubong si Marin sa istasyon. Nag-antay si Gojo ng ilang minuto. Ngunit biglang lumitaw si Marin at nagulat si Gojo. Galit na tinanong ni Marin si Gojo kung bakit siya ini-ignore. Inamin ni Gojo na narinig niya ang mga tao na pinag-uusapan ang tungkol sa kanilang paglabas at naniniwala siya na ito ay makakaapekto sa popularidad ni Marin sa ibang mga estudyante. Walang pag-aatubili, iminungkahi ni Marin kay Gojo na dapat silang magsimulang mag-date. Nagpanik si Gojo, ngunit siniguro sa kanya ni Marin na binibiro lamang niya ito. Sinabi niya kay Gojo na huwag masyadong mag-alala sa opinyon ng iba at gawin lang ang gusto mo.
Hinawakan ni Marin ang kamay ni Gojo at dinala siya sa pamimili. Pagdating sa tindahan, ipinakita ni Gojo ang mga kailangang bilhin para makumpleto ang outfit. Namangha si Marin sa dami ng trabahong nagawa ni Gojo sa loob lamang ng 2 araw. Agad silang nagsimulang mamili, matapos ito, kumain sila ng ramen sa isang kalapit na tindahan. Habang papalabas, nag-usap sila tungkol sa isang partikular na eksena mula sa anime. Ang eksena ay may mature na bahagi at pinag-uusapan nila ito ng casual, na naging dahilan upang mabigla ang mga office workers na nakapila sa kung gaano kabilis lumaki ang mga high schoolers. Sa kanilang pag-uwi, ipinakita ni Marin kay Gojo ang ilan sa mga cosplayer na hinahangaan niya. Gayunpaman, napansin niyang hindi pinupuri ni Gojo ang mga ito. Humingi si Gojo ng tawad sa pagkakaroon ng stupid opinion, ngunit para sa kanya, ang pagpuri sa kagandahan ng isang tao ay may malaking kahulugan. Mula nang makita niya ang gawa ng kanyang lolo, labis siyang naantig sa kagandahan nito na mula noon ay hindi niya magawang basta-basta purihin ang kagandahan ng iba. Sa kabilang banda, hindi ito inaalala ni Marin, sa katunayan, iginagalang niya ang opinyon ni Gojo. Bago umalis, sinabi ni Marin kay Gojo tungkol sa cosplay event na gaganapin sa loob ng 2 linggo, kung saan isusuot niya ang costume. Nang marinig ito, nagsimulang magpanik si Gojo, nakagawa na si Gojo ng mga costume para sa Hina Dolls, ngunit hindi siya sigurado kung makakatapos siya ng costume para sa isang tunay na tao bago magsimula ang cosplay event. At sa pag-iisip tungkol sa posibleng lungkot sa mukha ni Marin, lalo siyang nag-alala. Dumating si Gojo sa bahay, humingi siya ng tawad sa kanyang lolo dahil hindi niya agad sinabi na mamimili siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Natuwa ang lolo na sa wakas ay may ginawa ang kanyang apo maliban sa paggawa ng Hina Dolls. Biglang nahulog ang shopping bag at lumabas ang isang pakete ng leg stockings. Nagulat ang lolo at Natamba, nasaktan siya ng sobra kaya kinailangan siyang dalhin sa ospital. Nag-aalala ang pinsan ni Gojo na dumating nang malaman ang sitwasyon, hiniling niya sa lolo na magpahinga sa kanyang bahay ng ilang araw. Ayaw ng lolo na maging pabigat, ngunit kailangan niya ng ilang araw na pahinga para gumaling, kaya pumayag siya. Sa paaralan, ikinuwento ni Gojo kay Marin ang insidente. Nakita ni Marin kung gaano kahalaga kay Gojo ang kalusugan ng kanyang lolo kaya pinasaya niya ito. Binigay niya ang kanyang numero ng telepono sakaling may maitulong siya. Nagpalitan sila ng numero at nagtungo si Gojo sa kanyang klase. Sa daan, nakita niya ang abiso tungkol sa kanilang midterm na mga pagsusulit na magsisimula sa susunod na linggo. Kinabahan si Gojo dahil bukod sa paggawa ng costume, kailangan din niyang mag-aral para sa mga pagsusulit, dumalaw sa kanyang lolo, at pamahalaan ang tindahan. Sa pag-iisip ng lahat ng ito, labis na napagod si Gojo sa kanyang isip. Ngunit kinakailangan niyang tapusin ang mga gawain. Kaya sa susunod na linggo, buong dedikasyon niyang ginawa mag-isa ang lahat ng trabaho. Nang matapos ang mga pagsusulit, sinubukan ni Marin na makipag-usap kay Gojo, ngunit umalis ito nang hindi siya pinapansin. Pumunta si Marin sa bahay nila Gojo para siya'y makita, ngunit hindi niya ito natagpuan. Iniisip ni Marin na marahil ay may oras na si Gojo na magpahinga at nakikipagkita sa kanyang lolo, kaya nag-aalala siya para sa kanya at umaasa na inaalagaan ni Gojo ang kanyang kalusugan. Sa katotohanan, nasa bahay lamang si Gojo, nakahiga at pagod, at may sakit dahil sa stress mula sa dami ng trabaho. Hindi siya nakakakuha ng sapat na tulog sa loob ng ilang araw, at bilang resulta, hindi niya rin nagawang linisin ang bahay. Malayo pa rin sa pagkakumpleto ang costume, at nakadama si Gojo ng pagkapahiya dahil hindi niya natupad ang hiling ng isang taong pinahahalagahan ang kanyang gawa. Sa pag-iisip tungkol sa ngiti ni Marin, bumangon si Gojo at ipinagpatuloy ang trabaho. Sa araw ng cosplay event, sa wakas ay natapos ni Gojo ang costume at natuwa siyang makita na makakadalaw si Marin sa event. Humanga si Marin ngunit sinabi niya kay Gojo na marami pang mga event na katulad nito at masaya sana siyang naghintay kahit matagal pa. Humingi siya ng paumanhin sa hindi pag-abiso dito kay Gojo. Nakaramdam si Gojo ng biglaang ginhawa, masaya siyang malaman na may sapat na oras pa at makakadalaw si Marin sa event. Nagsimulang umiyak si Marin at humingi ng paumanhin sa pag-aakalang, matapos ang bawat pagsusulit, maagang umaalis si Gojo upang makipagkita sa kanyang lolo. Nalaman ni Marin na masipag na nagtrabaho si Gojo sa costume, at nagilty siya sa kanyang pag-iisip. Humingi rin ng tawad si Gojo dahil hindi niya ito sinabi kay Marin kahit na nagpalitan na sila ng mga kontak.
Matapos ang lahat ng paghingi ng tawad, tinulungan ni Gojo si Marin na isuot ang costume. Para pumili ng mga pilikmata, ipinakita ni Gojo ang mga larawan ng mga manika na ginawa ng kanyang lolo. Ngunit habang ipinapakita ito, labis na humanga si Gojo sa kagandahan ng mga ito at nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang pangarap na maging isang tagagawa ng manika tulad ng kanyang lolo. Ngunit agad niyang napagtanto na lumayo siya sa paksa at humingi ng tawad dito. Hindi ito inalala ni Marin, ipinahayag niya ang kanyang buong tiwala sa kakayahan ni Gojo na matupad ang kanyang pangarap balang araw. Ngumiti si Gojo bilang pasasalamat sa magagandang salita. Sa sandaling iyon, bigla ang naramdaman ni Marin ang isang kakaibang uri ng damdamin na hindi pa niya naranasan dati. Bago ito, hindi siya naaakit kay Gojo, ngunit ito ang naging turning point. Sa wakas, isinuot ni Marin ang costume at talagang nakakaganda siya rito. Labis na natuwa at nasabik si Marin sa kung gaano kaperpekto ang damit. Gumamit si Gojo ng telepono ni Marin para kumuha ng maraming larawan. Napakahusay ng mga ito, kaya naman agad na nagbukas si Marin ng cosplay account at nag-upload ng mga larawan. Nasasabik si Marin at nagpas siyang dumalo sa cosplay event kinabukasan. Kinabukasan, pareho silang dumating sa event, labis na nasabik si Marin na makita ang maraming cosplayers. Ngunit kinakabahan si Gojo dahil lahat ay nakatingin sa kanila. Iniisip ni Marin na marahil dahil ito sa damit, ngunit pakiramdam ni Gojo na siya ang tinitingnan dahil sa kanyang casual na damit. Matapos kumalma, pumunta sila sa itaas. Pagdating doon, lumapit ang isang photographer kay Marin at humiling na kumuha ng ilang larawan. Agad na pumayag si Marin nang walang pag-aatubili, ito ang kanyang unang pagkakataon at hindi niya balak palampasin ang pagkakataong ito. Matapos kumuha ng mga larawan, umalis ang photographer. Ngunit hindi nagtagal, mas maraming photographer ang lumapit para kumuha ng mga litrato. Masayang-masaya si Gojo na makitang nag-e-enjoy si Marin. Gayunpaman, na-realize ni Gojo na natupad na niya ang kanyang pangako at wala nang dahilan para samahan pa siya ni Marin. Ang makasama si Marin sa mga araw na ito ay nagdulot ng malaking kasiyahan sa kanya. Bigla ang tumakbo si Marin at sa pagkataranta ay ipinaliwanag niya ang isang trahedyang malapit nang mangyari. Nag-aalala, tinanong ito ni Gojo, kahapon, nang tinitingnan ni Marin ang mga larawan ng kanyang karakter, napansin niyang mas malaki ang sukat ng dibdib ng karakter kaysa sa kanya. Kaya para makabawi, nagsuot siya ng 2 bra, ngunit ngayon, malapit nang pumutok ang kanyang damit. At sa ibabaw ng lahat ng ito, mabigat ang kanyang damit at ang kulay itim ay sumisipsip ng sobrang init. Kaya't agad silang pumasok sa gusali at bumili ng ilang bagay para magpalamig. At ngayon, para matugunan ang problema sa pagsabog, binabaan ni Gojo ng kaunti ang zipper. Matapos magpalamig, bumalik sila sa bahay. Sa tren, nagpasalamat si Marin kay Gojo sa lahat ng ginawa niya para sa kanya. At sabik siyang makatrabaho ulit, sa pagkakaalam na magkakasama ulit sila. Labis na natuwa si Gojo at nangako na pagbubutihin pa ang kanyang karanasan at pagsisikapan pa. Binuksan ni Marin ang kanyang telepono para ipakita ang susunod niyang cosplay character, ngunit pagod at inaantok na si Gojo. Sa kanyang pagkaantok, pinuri ni Gojo si Marin sa kung gaano siya kaganda ngayong araw na iyon. Kinabukasan, pumunta si Marin sa bahay ni Gojo para labhan ang wig. Habang nagbabasa si Gojo ng gabay, nabighani si Marin sa mukha ni Gojo. Sa oras ding iyon, bumalik ang lolo ni Gojo mula sa bahay ng kanyang apo na babae. Nagulat siya nang makita ang isang babae sa kanilang bahay, ngunit kalaunan ay naipaliwanag na ang lahat. Humanga ang lolo sa galing ng pagkakagawa ng costume. Marami pang pagpapabuti ang kailangan, ngunit maganda ang nagawa. Habang nag-uusap si Gojo at ang kanyang lolo tungkol sa costume, natanto ni Marin na lubos siyang umiibig kay Gojo. Hindi niya mapigil ang mapansin kung gaano ito ka-cute. Ngunit biglaang, may malakas na ingay na nanggaling sa tiyan ni Marin, na ikinahiya niya ng labis at nais na niyang maglaho sa hiya. Naintindihan ni Gojo na gumigabi na, kaya nagluto siya ng hapunan. Namangha si Marin sa pagiging multi-talented ni Gojo. Habang nagpapatuloy ang hapunan, tinanong ng lolo si Marin tungkol sa kanyang mga magulang. Sa kasamaang palad, nabunyag na namatay ang ina ni Marin ilang taon na ang nakalipas. At madalas na wala ang kanyang ama dahil sa trabaho. Nag-aalala, tinanong ng lolo kung kumakain ba si Marin ng masustansyang pagkain. Ipinakita ni Marin ang mga larawan ng pagkain na binibili niya sa convenience store. Palagi siyang bumibili ng frozen fried rice at frozen fried chicken.
Kasama ng mga ito, araw-araw siyang umiinom ng gatas at kumakain ng yogurt. Nag-aalala ang lolo sa kalusugan ni Marin, kaya hiniling niya dito na madalas na pumunta rito para sa hapunan. Tuwang-tuwa si Marin at nangako na dadalaw siya. Pagkatapos ng hapunan, inihatid ni Gojo si Marin sa istasyon. Ngunit nahihirapan si Marin na magpaalam sa kanya, hindi niya kayang tanggapin ang paghihiwalay at umaasa siyang makikita niya ulit si Gojo sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, malakas ang ulan, isang babae, basang-basa sa ulan, ang huminto sa bahay ni Gojo. Napansin siya ng lolo, inanyayahan niya ito sa loob matapos malaman na kaibigan siya ni Gojo. Hindi nagtagal, bumalik si Gojo mula sa paaralan. Bago lumabas, sinabi ng lolo kay Gojo na may kaibigan na dumalaw sa kanya. Nag-aalala si Gojo dahil si Marin lang ang kanyang kaibigan, at abala siya ngayon sa kanyang part-time na trabaho. Iniisip niya na baka magnanakaw ito na nagpapanggap. Maingat siyang lumapit sa kwarto kung saan nanggagaling ang liwanag. Bigla niyang binuksan ang pinto, ngunit nagulat siya nang makita ang isang bata. Pareho silang nagpanik. Maya-maya, humingi ng paumanhin si Gojo at tinanong ang dahilan ng kanyang pagbisita. Ang pangalan ng babae ay Sajuna at dumalaw siya upang humiling kay Gojo na gumawa ng costume para sa kanya. Nagkamali ng akala si Gojo na si Sajuna ay para sa mga costume ng manika at nasabik siyang makakita ng mga kabataang interesado sa Hina dolls. Tinanong niya ang mga detalye tungkol sa edad at paaralan ni Sajuna. Ngunit, nagulat si Gojo nang malaman na mas matanda si Sajuna sa kanya ng 1 taon. Buong akala niya, estudyante pa lamang ito ng middle school. Mabilis na kinuha ni Gojo ang mga detalye at dinala si Sajuna upang ipakita ang mga costume. Humanga si Sajuna sa mga Hina dolls, ngunit naguluhan siya dahil hindi ito ang mga costume na hinahanap niya. Hinihingi ni Sajuna kung nasaan ang mga cosplay outfit na ginawa niya para sa isang babae. Nilinaw ni Gojo na hindi siya propesyonal at ginawa lamang niya ang costume sa kahilingan ng kanyang kaibigan. Si Sajuna ay may matapang na personalidad, sinimulan niyang pagbantaan si Gojo na gagawa siya ng outfit para sa kanya, kung hindi ay magrereklamo siya sa pulisya dahil sa paglabag sa kanyang privacy kanina. Nagpanik si Gojo, wala siyang ibang pagpipilian kundi pumayag. Hindi nagtagal, dumating si Marin. Nang makita niya si Sajuna, na-excite siya dahil fan siya ng mga cosplay ni Sajuna. Si Sajuna ay isang cosplayer na may 100,000 followers. Hinangaan ni Marin ang kagandahan ni Sajuna at binato siya ng lahat ng tanong tungkol sa cosplay. Matapos sagutin ni Sajuna ang mga tanong, medyo kumalma si Marin. Hiningi ni Sajuna kay Gojo na gumawa siya ng costume ng Princess Lily. Hindi makukuha ang outfit ng karakter na ito kahit saan, at mahirap gawin ang mga ito. Kaya naman, matapos makita ang larawan ni Marin sa costume, kailangan niyang humingi ng tulong kay Gojo. Nagpalitan sila ng contact info para ibahagi ang kanyang mga sukat at iba pang detalye tungkol sa outfit. At para siguraduhing walang maling pagkakaintindihan, nilinaw ni Sajuna kay Marin na gusto lang niyang makipag-usap kay Gojo tungkol sa outfit, at hindi dahil gusto niyang landiin ang kanyang nobyo. Nagpanik si Gojo at nilinaw na wala silang ganoong relasyon. Sa isang banda kung saan nagpanik si Gojo at sinusubukang linawin ang maling pagkakaintindihan, sa kabilang banda, labis na natutuwa si Marin. Sa lahat ng ito, nagpasya rin si Marin na mag-cosplay kasama si Sajuna. Sa pangakong pagbabahagi sa gastos ng mga materyales at anumang iba pang gastusin. Si Sajuna ay isang profesional na cosplayer na karaniwang umuupa ng studio para kumuha ng mga larawan. Dahil mahal ang mga studio, pinayagan niyang sumama si Marin sa kanyang cosplay. Kinabukasan, pumunta si Gojo sa bahay ni Marin para kunin ang mga DVD ng anime. Binuksan ni Marin ang pinto at pumasok si Gojo, labis siyang kinakabahan. Ito ang unang beses na pumunta si Gojo sa bahay ng isang kaibigan. At lalo pat kay Marin, nadagdagan ang kanyang kaba. Mayroon lang siyang iisang layunin, kunin ang mga DVD at agad na umalis sa bahay. Ngunit, nabigo ang kanyang plano dahil inimbitahan siya ni Marin na manood ng anime ng magkasama. Sa sofa, magkatabi silang nanood. Habang nanonood, namumula si Marin sa pagka-realize na halos parang home date na ito. Ang katotohanang sila lang dalawa sa bahay. Kinakabahan siya at sabay na nasa sabik. Gusto niyang tumagal ang sandaling ito magpakailanman. Ngunit, hindi nagtagal ang sandali, dahil gumawa ng ingay ang tiyan ni Marin. Huli na at naintindihan ni Gojo na marahil gutom na si Marin. Nagkusa siya na magluto ng hapunan, ngunit, nagpa siya si Marin na siya ang magluto.
Namumula siya dahil pakiramdam niya halos parang mag-asawa sila. Sabik siyang pumunta sa kusina na may layuning magluto ng isang malikhaing bagay. Ngunit sa huli, nagpresenta siya ng omelette rice. Nalungkot si Marin dahil hindi ito lumabas ayon sa inaasahan. Tumikim si Gojo at namangha kung gaano ito kasarap. Labis na natuwa si Marin at nangako na mas pagbubutihin pa sa susunod. Kinabukasan, natapos ni Gojo ang anime at nagsimula na siyang gumawa ng costume. Nakatanggap si Gojo ng mensahe mula kay Sajuna tungkol sa isang pagpupulong na may kaugnayan sa pagbisita sa studio. Kinabukasan, nagkita sina Gojo at Marin kasama si Sajuna. Doon, ipinakilala sila sa nakababatang kapatid ni Sajuna, si Shinju. Tulad ng marami, nagulat din sina Gojo at Marin nang malaman ito. Nakita ni Gojo ang malinaw na pagkakaiba ngunit piniling hindi magkomento. Ngunit, diretsahang tinanong ni Marin si Shinju tungkol sa kanyang sukat. Nagulat si Gojo sa pagtatanong ni Marin ng isang hindi angkop na katanungan. Ngunit, ang ibig sabihin pala ni Marin ay ang taas ni Shinju. Dahil kahit na nasa middle school pa lamang, mas matangkad pa si Shinju kaysa kay Marin. Mahalaga ang papel ni Shinju sa pagtiyak na ang kanyang ate ay ang pinakamagaling na cosplayer. Siya ang nangangasiwa sa pagkuha ng mga larawan at pag-upload ng mga ito sa social media. Gamit ang DSLR camera ng kanilang ama, napakahusay ng kinalabasan ng mga larawan. Kaya naman, iginiit ni Shinju na bumili rin si Marin ng ganito para sa kanyang mga cosplay. Nasasabik si Marin, gayunpaman, napakataas ng mga presyo. Gustong-gusto niya ito at handa siyang magtrabaho ng husto sa kanyang part-time na trabaho. Tinanong ni Marin si Shinju kung siya rin ba ay nagko-cosplay, ngunit tumanggi si Shinju. Matapos mag-usap ng kaunti pa, tumungo sila sa studio. Ito ay isang abandonadong ospital na pinakamainam na tumugma sa tema ng anime na kanilang ginagawa ng cosplay. Pagpasok, napansin ni Gojo na tila hindi komportable si Sajuna. Lumapit si Gojo sa kanya upang tiyakin na maayos lang siya. Nabunyag na labis na takot si Sajuna sa mga nakakatakot na lugar tulad nito. Ngunit, nang imungkahi ni Gojo na baguhin ang lokasyon ng studio. Tumanggi si Sajuna na baguhin ang lugar dahil ito ang pinakamagandang lugar para sa kanilang cosplay. Nakita ni Gojo kung gaano ka-passionate si Sajuna sa pag-cosplay. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya kung bakit siya ang hinilingan na gumawa ng costume kahit na may marami pang mas may karanasan at mas mahusay na mga designer. Ibinunyag ni Sajuna na noong unang beses niyang makita ang larawan ni Marin sa outfit, para itong pag-ibig sa unang tingin. Napakahusay ng pagkakagawa ng costume kaya nais niyang makipag-ugnayan sa taong gumawa nito at magpagawa ng sarili niyang costume. Natuwa si Gojo na malaman ito, hinawakan niya ang kamay ni Sajuna at nangakong gagawin niya ang kanyang makakaya. Ngunit, biglaang nawala ng malay si Sajuna, ang dahilan ay dahil si Sajuna ay nag-aaral sa all-girls school, at sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakaranas ng pisikal na contact sa isang lalaki na kaedad niya. Kinabukasan, huling araw na bago magsimula ang summer break. Sa kahilingan ni Marin, sumama si Gojo sa kanya sa beach. Doon, nang sila'y mahawakan ng tubig, namangha si Marin sa reaksyon ni Gojo. Pabiro siyang nagtanong kung ito ba ang unang beses niya sa beach. Sa kanyang gulat, oo ang sagot, kahit malapit lang ang beach sa bahay ni Gojo, hindi niya naisip ang pumunta kahit saan dahil abala siya sa pagpapabuti ng kanyang kasanayan sa paggawa ng Hina dolls. Hindi nakapagpigil si Marin at nagtanong kung gusto niyang maglakbay sa mga lugar kasama siya ngayong summer. Tayong dalawa lang, masaya si Gojo at ipinahayag na gusto niya ito. Sa kabilang banda, nagpapanik si Marin, sinisisi niya ang sarili sa pagkakasabi ng tayong dalawa lang. Simula nang magsimula ang summer break, 2 linggo na ang nakalipas, at tapos na ni Gojo ang mga outfit. Kapwa maganda ang hitsura ni Marin at Sajuna, labis na namangha si Marin na hirap siyang makilala na siya iyon. Pagkatapos, tumungo sila sa abandonadong ospital. Sa ospital, naghihintay sina Marin at Sajuna kina Shinju at Gojo. Hindi nila alam kung bakit natatagalan ang dalawa, matapos maghintay ng ilang minuto, dumating din ang dalawa. Ngunit sa pagdating nila, nagulat sina Marin at Sajuna. Bumalik tayo sa ilang linggo na ang nakalipas, sa araw na bumisita sila sa abandonadong ospital. Pagkatapos nila doon, nais ni Shinju na tuklasin ang ilang tindahan sa lugar na iyon, kaya iginiit niyang umuwi muna si Sajuna nang wala siya. Matapos umalis si Sajuna, lumapit si Gojo kay Shinju at muling nagtanong tungkol sa kanyang interes sa cosplay. Dahil sa restaurant, kabaligtaran ang kanyang ekspresyon sa sinabi niya.
Ibinunyag ni Shinju ang kanyang tunay na nais, matagal na niyang nais na mag-cosplay. Ngunit pakiramdam niya, kung siya ay mag-cosplay, dahil sa kanyang hindi magandang itsura, pagtatawanan si Sajuna, at magsisimula itong magalit sa kanya. Hinikayat siya ni Gojo, sinabi niya kay Shinju na huwag mag-isip ng ganito dahil naiintindihan niya kung gaano kahirap sabihin sa iba ang iyong pangarap. Naisip din niya ito dati, ngunit may dumating at binigyan siya ng lakas ng loob na isipin ang kanyang sarili. Pagkatapos makinig kay Gojo, mas kumalma si Shinju at ibinunyag na nais niyang gumanap bilang isang lalaking karakter sa parehong anime ni Marin at Sajuna. Ngunit hindi siya sigurado kung bagay ba sa kanya ang mga damit. Sinabi ni Gojo kay Shinju na huwag mag-alala at dinala niya ito sa kanyang bahay. Doon, inabot niya ang kanyang school shirt kay Shinju. Habang sinusuot ito ni Shinju, naghintay si Gojo sa labas. Nang matapos si Shinju, pumasok si Gojo upang tingnan ito. Ngunit ang tanawin ay medyo hindi komportable, hindi nagtagal, parang bala na lumipad ang isang butones. Napagtanto ni Gojo kung gaano siya kalapit sa kapahamakan, kaya nagsimula siyang mag-isip ng paraan para bawasan ang laki ng kokomelon ni Shinju. Matapos makahanap ng paraan, inilapat ito ni Gojo, ngunit mahirap pa rin para kay Shinju na itago ang mga ito. Kaya naghanap sila ng solusyon sa internet at natagpuan ang isang paraan. Ngayon, bago pumunta sa abandonadong ospital, sinuot ni Gojo ang wig, nag-apply ng kaunting makeup, at gamit ang beholder na binili nila, handa nang pumunta si Shinju. Sa kasalukuyan, parehong namangha si Marin at Sajuna sa kung gaano kaganda ang hitsura ni Shinju. Walang pagkaantala, sinimulan nilang kunan ang mga larawan at ni-recreate ang parehong eksena sa anime. Habang abala sina Shinju at Marin sa pagkuha ng mga larawan, sa pribadong usapan, nagpahayag si Sajuna ng kanyang pasasalamat kay Gojo sa pagtulong sa kanyang kapatid. Hindi niya akalain na gusto pala ng kanyang kapatid ang cosplay at dahil dito, pakiramdam niya ay nagkulang siya bilang ate. Sinabi ni Gojo sa kanya na huwag mag-isip ng ganoon. Naiintindihan niya kung gaano kailangan ng tapang para sabihin sa iba kung ano ang gusto mo. Sa puntong ito, umibig si Sajuna kay Gojo. Sa kabilang banda, habang kinukunan ng larawan si Marin, hindi na kinaya ng beholder at biglang lumuwa ang dibdib ni Shinju. Dahil dito, nagpasya silang tapusin na ang photoshoot at sa bahay, sinimulan ni Shinju ang pag-edit ng mga larawan at ipinadala ang mga ito kay Gojo at Marin. Makalipas ang ilang araw, nag-hangout sina Gojo at Marin sa Shibuya para mag-enjoy sa kanilang summer vacation. Hindi pa nakapunta si Gojo sa lugar na ito at nakakaramdam siya ng kaunting kaba. Para sa lahat ng hirap na ginawa ni Gojo upang makatulong sa paggawa ng costume, nagpasya si Marin na regaluhan siya ng isang shirt. Habang nagbibihis si Gojo, ang tindero sa labas ay namangha sa kagandahan ni Marin. Nagtataka siya kung ang lalaki sa loob ay boyfriend niya. Nang makita si Gojo, parang naisamuka ng tindero, ngunit pinuri pa rin niya na maganda ang itsura ng shirt. Sa kabilang banda, hindi makapagsalita si Marin, sinimulan niyang piliin para kay Gojo ang iba pang mga outfit. Ngunit anuman ang isuot ni Gojo, hindi maintindihan ni Marin kung paano mayroong taong ganito kagwapo sa mundo. Gusto niyang iregalo sa kanya lahat ng shirts, ngunit kung gagawin niya ito, mababang karote siya. Sa huli, nagpasya silang bumili ng parehong shirt para sa isa't isa. Pagkatapos, nag-enjoy sila kumain ng ramen at ice cream. Matapos ang lahat ng ito, pumunta sila sa isang internet cafe. Doon, medyo hindi komportable si Gojo dahil masikip ang espasyo at masyado siyang malapit kay Marin. Ipinakita ni Marin ang isang manga na kanyang binili kamakailan. Ang kwento ay tungkol sa isang babaeng demonyo na umibig sa isang otaku na lalaki. Talagang gusto niya ang babaeng karakter at nais niyang mag-cosplay nito. Ngunit, pakiramdam niya, hindi babagay sa kanya ang half pigtails at baka masira niya ang karakter. Seryoso ang mukha ni Gojo nang sabihin niyang huwag magduda sa sarili dahil naniniwala siyang maganda itong titingnan sa kanya. Namula si Marin, matapos marinig ito mula sa taong mahal niya, nangako si Marin na gagawin niya ito. Lumabas si Marin upang kumuha ng ilang gamit, habang wala si Marin, tinitingnan ni Gojo ang karakter upang maintindihan niya kung ano ang kanyang gagawin. Ngunit sa pagtingin niya, nagulat siya na kulang ang detalye para makagawa ng costume. At sa pagkakataong ito, kailangan niyang umasa sa sarili niyang pagkamalikhain. Ilang araw ang lumipas, at tapos na ni Gojo ang costume. Kasama si Marin, nakatayo sila sa harap ng isang gusali. Ito ang lugar na napili ni Marin para kumuha ng litrato dahil angkop ito sa tema ng kwento.
Hindi agad napagtanto ni Gojo, ngunit nang pumasok sila sa kwarto, na-realize niyang ito ay isang love hotel. Labis siyang nagpanik, walang pagkaantala, pumunta si Marin upang magbihis. Samantala, pinakalma muna ni Gojo ang kanyang sarili. Binuksan niya ang TV ngunit napagtanto niyang pagkakamali ito. Ngunit dahil nagbibihis pa rin si Marin, binuksan ulit ni Gojo ang TV at sumulyap ng kaunti. Ngunit biglang lumabas si Marin, kaya agad na pinatay ni Gojo ang TV. Labis na natuwa si Marin sa kinalabasan ng costume. Hindi masyadong kumpiyansa si Gojo sa kanyang gawa, ngunit sa pagkakita ng reaksyon ni Marin, natuwa siya. Matapos maglagay ng makeup at iba pang gamit, napakaganda ng hitsura ni Marin. Dito, sinimulan ni Gojo na kunan siya ng larawan mula sa iba't ibang anggulo. Minarkahan ni Gojo ang lahat ng posibleng pose sa manga habang binabasa niya ito. At para sa huling pose, umakyat siya sa kama at sinabihan si Marin na pumunta sa ibabaw niya. Pagkatapos niyang umupo, kinuha ni Gojo ang larawan. Maganda ang punto de vista at napakahusay ng kinalabasan ng larawan. Labis na natuwa si Marin dito at ipinahayag kung gaano siya kasaya ngayong araw. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto ni Gojo ang sitwasyon na kanyang kinalalagyan. Nagsimulang magpanik si Gojo at sinubukang tumayo, ngunit aksidenteng nataman niya ang remote at namatay ang ilaw. Napunta sila sa isang hindi pangkaraniwang posisyon. Nagkalapit sila at muntik nang maghalikan nang biglang tumunog ang telepono. Sinagot ito ni Gojo at ipinaalam sa kanila na tapos na ang kanilang oras. Namumula si Marin, sana raw hindi tumunog ang telepono. Matapos magbihis, umuwi na sila. Kinabukasan, sa bahay ni Marin, ginagawa niya ang kanyang homework habang tinutulungan siya ni Gojo. Matapos ito, nanood sila ng horror movie. Si Marin ang pumili ng genre at tila kalmado lang siya dito. Ngunit hindi ganito ang sitwasyon kay Gojo, habang tumatagal ang pelikula, nawala ang kalmado ni Marin at ngayon ay labis na siyang natatakot. Samantalang si Gojo, lubos na nag-e-enjoy. Kinabukasan, huling araw na ng summer vacation. Nagtungo si Gojo upang makipagkita kay Marin para sa fireworks festival. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Marin na nakasuot ng yukata. Namumula si Gojo nang makita siya, napansin ito ni Marin at mabilis na tumibok ang kanyang puso. May oras pa bago magsimula ang fireworks, kaya bumili muna sila ng maraming pagkain. Sa wakas, nagsimula na ang fireworks, napakagandang tanawin ito. Dahil unang beses ito ni Gojo, namangha siya, dati, lagi siyang abala sa paggawa ng Hina dolls. Ngunit ngayon, natutuwa siyang pumunta at ibahagi ang sandaling ito kay Marin. Dahil sa lahat ng paglalakad, sumasakit ang paa ni Marin. Sinubukan ni Gojo na kumuha ng mga bandage, ngunit pinigilan siya ni Marin. Umakyat siya sa likod ni Gojo. Sa simula, kinakabahan si Gojo ngunit kalaunan ay kumalma na siya at habang buhat si Marin, nagtungo sila sa istasyon. Sa daan, iminungkahi ni Marin na sa susunod na taon ay pumunta sila sa ibang rehiyon para manood ng fireworks. Pumayag si Gojo, masaya siyang malaman na magkasama sila ulit sa susunod na taon. Sa bahay, habang malapit nang matulog si Gojo, tumawag si Marin. Sinagot niya ito at nalaman niyang natakot si Marin matapos manood ng horror movie. Natatakot siyang may lumabas mula sa salamin, hiniling ni Marin kay Gojo kung pwede silang mag-usap bago siya matulog. Pumayag si Gojo, lumipas ang oras at masayang nag-usap at nagbahagi sila ng kanilang mga karanasan at sandali sa buhay. Inaantok na si Gojo, nakikinig siya sa mga kwento ni Marin at nagbibigay ng isang salitang tugon. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig ni Marin na natutulog na si Gojo, ginamit niya ang sandaling ito para umamin ng kanyang pagmamahal at nagpaalam ng magandang gabi.